Mga tol, tingnan nyo kung gaano kasinungaling talaga itong China. Matapos mga kapatid nung nangyaring banggaan ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal, ito ang ulat nila. Iniulat daw ng China mga tol na napaalis nila ang mga barko ng Pilipinas matapos ang banggaan ng kanilang dalawang barko. Sabi rito mga tol sa report mula rito sa UNTV News. At di lang yan mga tol. Ito sa ibang report pa, ito basahin natin mga kapatid. Yan. Sabi rito naman sa News 5, nagsalita ang China at iginigiit nila mga tol na kasalanan pa ng Pilipinas itong nangyaring salpukan ng kanilang mga barko. Sabi rito mga tol, Pilipinas ang promotor ng gulo. Dumipensa ang China sa nangyaring panghahabol at panghaharang nito sa barko ng Philippine Coast Guard at sa ilang Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. No? Gina-justify nila, pinagtatanggol nila yung sarili nila. Hindi binanggit sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry ang nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko, pero iginiit nilang lehitimo ang ginawa nilang hakbang para itaboy ang umano'y panghihimasok at pambubuyo ng Pilipinas sa loob ng kanilang teritoryo. Wow! Ito sabi facts have proven once again that the Philippines' intentional infringement and provocative activities at sea are the root cause for the tensions, mga tol. Tayo daw ang dahilan, ang ugat, root cause for the tensions. Tayo daw ang ugat ng mga kaguluhan at tensyon dito mga tol. Again para sa mga pro-China, nasa loob tayo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sila itong pumapasok dito sa EEZ natin dahil nga sa kawalan nila ng respeto sa umiiral na international law. No? O balikan ulit natin itong panonoorin natin mula rito sa UNTV. Ito pa sabi, inihayag ng Chinese Coast Guard na napaalis nila ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Wow, napaalis daw nila mga tol. Bagaman pinapaalis-anya nila ang mga barko ng Pilipinas ay patuloy itong pumapasok sa kanilang karagatan. O kitam? Diba? Kanilang karagatan mga tol. Diba? Sa kanila yun naratibo nila yun. Pero kung pagbabasihan natin, international law, arbitral, court of arbitration mga tol, at saka etong UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, mga tol, wala, labag sila sa batas. No? Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito and commentary. Alright, so huwag na natin patagalin pa mga kapatid. Panoorin natin to. Inihayag ng Chinese Coast Guard na napaalis nila ang mga barko ng Pilipinas Scarborough Shoal. Napaalis daw nila mga tol. Napaalis. Ibig sabihin itaboy, napalayas, nagsialisan daw tayo. Bagaman pinapaalisaan nila ang mga barko ng Pilipinas ay patuloy itong pumapasok sa kanilang karagatan. Kaya naman nagsagawa sila ng tracking, monitoring at blocking sa mga barko ng Pilipinas. Yun, yung blocking nila, ayun, nagkasalpukan silang dalawa. Pero tingnan nyo tulad nga nung sinabi ko dun sa isang reaction video natin, onting-onti lang mga kapatid, konting alam mo yun, bumagal lang tayo ng kaunti. Bumagal lang tayo ng kaunti mga tol, papagitnaan tayo nitong dalawang to at tayo sasalpukin nila. Balikan natin, tingnan nyo. Ang mga barko ng Pilipinas Scarborough Shoal, bagaman pinapalisaan nila ang mga barko ng Pilipinas, ay patuloy itong pumapasok sa kanilang karagatan. Kaya naman pumapasok sa kanilang karagatan mga tol, nasa 600 nautical miles ata ang layo nito. Mula sa kanilang bansa, ganun kalayo yung kanilang dinadayo para sabihing karagatan pa rin nila yan. nagsagawa sila. Tapos sinasabi nila pinapahalagahan daw nila yung freedom of navigation. Biruin mo pinapahalagahan pa nila yung freedom of navigation kamuntikan na nila tayong ipitin sa gitna. Ayun, buti nga sila ang dalawa nagkabungdulan. Ng tracking, monitoring at blocking sa mga barko ng Pilipinas. Kaugnay ito ng ulat ng Philippine Coast Guard kung saan dalawang barko ng China ang nagbanggaan. Nangyari ito kahapon higit 10 nautical miles sa silangan ng Baho de Masinloc. Makikita sa video na hinahabol ng Chinese Coast Guard Vessel 3104 at People's Liberation Army Navy 164 ang BRP suluan ng Philippine Coast Guard nang ito'y magbanggaan. Kaliwat kanan, no?
calculate nila na tatakbo ng mabilis yung BRP Suluan. So while the BRP Suluan increased her speed, moving further away that fast, ang China Coast Guard 3104 also increased her speed. And etong si PLA Navy, kapag lumiko ka na ng sharp turn mo, hindi siya tulad ng kotse na kapag nag-brake ka, pipreno. Tama. Ibig sabihin, it will be very difficult for you to arrest such turn. So kung mabilis yung liko niya at mabilis din yung takbo ng China Coast Guard, it was very difficult for them to make it stop already. That's why the collision happened. Wasak eh, di ba? Wasak eh. O ngayon mga tol, sa ibang balita, eto mula to sa GMA 24 Oras. Eto na yung nangyaring insidente ng pangwa-water cannon. Same day mga tol Same day kung saan nagbanggaan itong dalawang barko nila. BFAR vessels na pinadala para sa Kadiwa mission, binomba ng tubig ng China Coast Guard mga tol. Binuntutan at binomba rin ng tubig ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shoal mga tol. No, panoorin natin. Binuntutan at binomba rin ng tubig ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc. Again mga tol, etong BFAR mga kapatid, hindi to kumbaga delikadong barko. Hindi yan threat para sa kanila. Hindi yan barkong pandigma. Yun nga ang tawag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Biruin mo yan Hindi yan panglaban. Para ganyan-ganyanin nila mga tol. Hindi yan threat para sa kanila. Ang ginagawa niyan dyan ay namimigay ng tulong doon sa mga maliliit na mga bangka, mga ginagamit ng ating mga kababayan, mga Pilipino, mga Filipino fishermen, mga kapatid. Tapos biglang ganito ginagawa nila. Ngayon, sasabihin ba nila na tayo nagsisimula ng gulo? Live si Bam Alegre. Bam! Vicky, sa ating likuran makikita ninyo yung mga mahing isda at yung kanilang bangka na natulungan ng resupply mission ng BFAR. Dito yan sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nang datna ng routine maritime patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pasado alas 6 ng umaga, ang Bajo de Masinloc nakapalibot na sa bahura ang hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Maya-maya pa nagsagawa ng radio challenge ang China. This is China Coast Guard Photo Level 6. We are conducting a water patrol in accordance with the law in the waters of Huangya Island of the People's Republic, China. Agad ding sumagot ang BFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Bandang alas 8 ng umaga, Dapat alam nyo mga tol, yung mga Coast Guard natin, eto noon ko pa sinasabi hindi naman sa pakikipag-away kasi hindi natin talaga dapat awayin sila Hindi tayo tapatan ng puwersa sa kanila. Pero yung tipong siguro kahit i-water cannon lang yan, pwede na di ba? Kasi ganun din naman yung ginagawa nila sa atin Hindi naman armed attack yun mga tol. Kasi ang gustong mangyari ng mga nagko-comment, bombahin nyo na, tirahin nyo na, paputukan nyo na. Hindi Hindi ganun mga kapatid. Halimbawa, katulad dito nagko-comment. Basahin natin O yan Sa news lang kayo magaling. Ano yan mga baril nyo, laruan di ba? Yun yung gusto niyang gawin, maipagbarilan na agad mga tol. Ito yung mga utak ng mga lusaw, 'di ba? Kung talagang matapang, ba't di nyo barilin? Inaapi na pala kayo para malaman kung sino talaga matapang, di puro reklamo, 'di ba? Puro tapang ang narinig natin mga tol, puro tapang, 'di ba? Yung masyadong matatapang, yun yung mga walang utak mga tol Lagi nga natin sinasabi halimbawa nasa kalye ka. Diba? Nagkagit-gitan lang kayo ng onte, hindi naman kayo nagsapul ng sasakyan. Halimbawa, pareho kayong sasakyan. Diba kapag marehong matapang yan, nawawala yung utak nila? Kita mo, nakakahiya sila, pareho silang parang hindi edukadong nag-aaway sa kalye. Hindi na lang magbigayan. Mga tol, pwede naman kasing pag-usapan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo talagang makipag-sapakan dyan sa kalye. Road rage kung tawagin mga tol. Diba? Kasi nabobobohan ako sa mga yun Sa totoo lang parang naeengotan ako sa kanila. Bakit kayo mag-aaway pa?
Hindi naman kayo makakalayo ng sobra-sobra kung mauna yung isa sa inyo, di ba? Pareho lang din naman kayo mata-traffic pagdating dun sa dulo. Ba't kailangan nyo pa mag-away para makita kung sino mas lalaki sa inyong dalawa, di ba? Eto mga tol, ibang usapin to ha. Kasi yung away sa kalye, dalawa lang kayo doon ng peperwisyo at saka pamilya ninyo eh. Pero dito mga tol, kapag puro tapang ang pinairal ng ating Coast Guard, diba, dadalhin nila tayong lahat sa gulo. Dadalhin nila tayong lahat sa gera. Diba? Yun ang iniiwasan nila hanggat maaari. Wag nang i-escalate pa. Oo, minsan nakukulangan tayo sa kanila. Diba? Aminin natin mga tol, minsan nakukulangan tayo sa mga Coast Guard natin. Dahil nga sa masyado silang mabait, pero hindi naman duwag yun mga tol. Professional lang talaga sila. Ginagawa nila lahat ng kailangan nilang gawin para hindi na lumala o para hindi na nila hatakin pa ang Pilipinas sa mas matinding kaguluhan. Ipinapakita natin sa buong mundo sa pamamagitan ng mga video, mga report na to na talagang China ang nangaharas dito at hindi tayo. Kasi binabaliktad ng China yan mga tol eh. Sinasabi nila tayo daw yung nagpo-provoke, tayo daw yung nangaharas sa kanila. Ngayon kung ganito ang pakikinggan natin, itong nakasulat dito, itong isang comment ng netizen, ano yung gagawin nyo sa mga baril nyo, laruan? O, ito yung tipong hindi mo pwedeng pahawakan ng baril. Malamang hindi to pwedeng pumasa sa neuro exam. Kung mag-a-apply to ng firearms, hindi to pwedeng pumasa sa neuro exam. Diba? Kasi baka may makagitgitan sa kalye to, barilin niya na lang agad. Kasi sasabihin niya, ano to? Laruan? Diba? Matapang ako eh. Ayan puro tapang yung makikita natin dito sa comment na to eh. Yan yung iniiwasan. Shadowing na ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng sinasakyan nating Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Datu Bangkaya. 19 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc. Kanina, itong China Coast Guard 3306 ay nasa may gilid lang natin. Pero ngayon ito ay nagmaneuver na papunta sa ating gawing harapan. Sa di kalayuan, binugahan na rin ang tubig ng China Coast Guard ng isa pang partner MMOV ng BFAR na Datu Sumkat. Yun kitang-kita water cannon Matapos ang ilang saglit, nagtangka na rin silang i-water cannon ang barko namin. 17 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc. Pero ngayon pa lang ay narito na itong China Coast Guard 3306 at kasalukuyang nagsasagawa ng pag-water cannon sa atin na tila ba hudyat na tayo ay wag lumapit pa dito sa Scarborough Shoal. Iniikutan ng China Coast Guard ang BFAR vessel habang nag-water cannon pero halos di naman ito umabot sa BFAR vessel. Tandaan natin mga tala, wala silang karapatan para bakuran o para pigilan ng kahit na sino man na pumasok dito sa Scarborough Shoal. Yan ay traditional fishing ground mga tol ng mga bansa, Pilipinas, Vietnam, China yan. Hindi sila ang may-ari niyan mga tol. Walang nagmamay-ari diyan. Kahit tayo mga tol hindi yan kasama ha. Hindi yan kasama doon sa 2016 arbitral ruling na pag-aari ng Pilipinas. Doon nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas pero hindi natin pag-aari yan at ganun din sila mga tol. Okay? Hinarangan at sinusundan din nito ang mga BFAR vessel lalo na nung lumalapit na sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng mga harassment na ito, idiniretso ng BFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa mission. Tinagpo nila ang mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc para sa isang resupply mission. So ibig sabihin mga tol, hindi nila tayo napaalis. Dahil matagumpay pa rin na isagawa yung ating mission dyan. Yung pamimigay ng tulong, suporta sa mga maliliit na mangingisda. Kaya maling-mali yung ulat nila kanina, di ba? Napaalis daw nila mga tol yung mga barko ng Pilipinas. Namahagi sila ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel. Mahalagang ayuda na raw ito lalo't halos di sila makapangisda sa lugar dahil sa presence ng China sa Baho de Masinloc. Diba? Napakalaking tulong mga tol sa mga mangingisda dahil nga konti na lang yung nahuhuli nila. Hindi sila makapangisda. Yung minsan umuwi talaga luhaan. Paano yung mga pamilya niyan? Diba? Paano yung mga niyan? Paano yung mga pamilya ng umaasa sa kanila, yung mga anak nila, mga maliliit na anak? Diba? BRP Teresa Magbanwa and BRP Suluan are still in the vicinity of Baho de Masinloc at namimigay ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino. We're actually right now ongoing ang pagdidistribute natin ng fuel subsidy and even fuel, ice, para mas mapatagal ang operation ng ating mga mangingisdang Pilipino. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gasto sa aming bangka. Hindi po kami makakilos na malayo maigi at gawa ng nandyan nga po sila parang harang kaya hindi po kami makakilos masyado.
Ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, isang traditional fishing ground ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc Oh, pakinggan nyo, narinig nyo? Isang traditional fishing ground mga tol, ang Bajo de Masinloc, kaya walang karapatan ng China para harangan yan. na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Gan Yu, spokesman ng China Coast Guard, na hindi raw pinansin ng Pilipinas ang mga babala nila. Kaya Ba't kayo papansinin? Unang-una, wala nga kayo dapat dyan eh. nagsagawa sila ng mga hakbang para i-expel daw ang mga barko ng Pilipinas dahil teritoryo raw ng China ang Scarborough Shoal. Oh, yan. Yan ang sinasabi natin. Unang-una, labag yan sa international law. 'Di ba? Labag yan sa UNCLOS. Alinsunod naman sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016, wala raw legal basis ang 9-dash line na ginagamit ng China para angkinin ang West Philippine Sea. Tama. Oh, ngayon, sinong tama, sino mali? Oh, kitang-kita, 'di ba? Pero syempre, pagtatanggol yan ng mga pro-China rito sa Pilipinas, mga tol. Vicky, magdidilim na pero tanaw pa rin natin ang hindi bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nagmapatsyag Oh, sa 'di ba? Wala rin silang nagawa. ating posisyon. Live mula rito sa West Philippine Wala rin silang nagawa, mga tol. Oh, basahin natin yung mga naging sagot pa rito, mga tol. Mga komento pa, ha. Kapal ang mukha ng China, dapat yan palayasin na yan sa Philippine Sea. Puro na lang kayo balita ng ganyan, garahin nyo na. O, isa pa to. Isa pang hunghang to. Garahin nyo na. Nakakaawa na kayo sa ginagawa ng mga Chekwa na yan. Nakakasakit na ng loob pag may balita na wala kayong magawa kundi tanggapin ang kanilang pambubuli. Isa pa to. Nakakainis lang din basahin to, mga tol. Lumalala ang kaengotan ng mga ibang mga kababayan natin, mga kapatid. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.